Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang kwento ni Disciple Pedro at ang kahihinatnan ng Diha Group. Dumating na nga si Rafael sa gusali ng Diha Group at agad nitong pinilit na pumasok. Walang nagawa ang mga special forces sa kanyang lakas. Sinubukan din ng ibang mga sundalo na tumawag ng backup. Sinabi naman ni Rafael na panahon na para bisitahin niya si President Choi. Bigla naman na may tumawag sa opisina ni President Choi. May dumating daw siyang bisita at pinilit nitong pumasok. Papunta na daw ito ngayon sa opisina niya. Nagtataka naman si President Choi kung sino ang bibisita sa kanya sa ganitong sitwasyon. Pero biglang namutla sa President Choi nang sinabi sa kanya na ang President Nog Glory ang dumating. Si Rafael, naririnig na lang ni President Choi sa telepono ang pagpigil ng mga tauhan niya kay Rafael na pumasok. Hanggang sa marinig niya ang ingay ng mga tao niyang nasasaktan sa labas lamang ng kanyang pinto. Pilit na pinipigilan ng ibang sundalo si Rafael pero wala silang magawa. Wala ring magawa si President Choi kung hindi hintayin ng panganib na unti-unting lumalapit sa kanya. Nakapasok na nga si Rafael at biglang nagsalita. Binati niya si President Choi, totoo nga na buhay pa siya. Natutuwa daw siya. Tinanong ni President Choi si Rafael kung paano daw siya nakapunta dito. Ano daw ang ibig sabihin niya? Tanong ni Rafael. Ginawa daw niya ang lahat na makakaya niya para makapunta dito pero nadidismaya daw siya. Dumating daw siya dito bilang isang bisita pero ano daw ito? Bakit ganito daw ang pagtrato na natatanggap niya? Ang lahat na special forces sa loob ng kwartong yun ay nakatutok ang baril kay Rafael. Sinabi naman ni President Choi na dahil ito sa kakaganap lang na pagtatangka sa buhay niya sana daw ay maintindihan ito ni Rafael. Ayon naman kay Rafael, narinig nga niya na nasa panganib ang buhay ni President Choi, nagulat siya kaya agad siya na pumunta dito para kumustahin siya. Nagpapasalamat daw si President Choi dahil personal na pumunta si Rafael dito, pero wala namang seryosong nangyari sa kanya. Iniisip naman ng isang sundalo kung sino ang tao na nasa harap nila. Mula sa entrance ng gusali, hanggang dito ay nagawa niyang makaakyat ng mag-isa lang. At kahit sino man ang nakakakita ng sitwasyon na ito, ay masasabi na lamang sila dahil sa dami nila. Pero bakit pakiramdam niya ay hindi niya maigalaw ang katawan niya? Wala siyang lakas para hilahin ang gatilyo. Hindi siya sigurado kung ang nasa harap niya ay isa pa bang tao. Kakaiba ang kanyang mga mata. Lumapit si Rafael kay Choi Yun-chang at tinanong kung sino daw ang tumulong sa kanya. Narinig kasi niya na delikado ang pangyayaring ito. Anong tulong daw? Tanong ni President Choi. Halimbawa na lang daw, tulong mula kay Pedro. Sa isip ni President Choi, nakakatakot ang mga tingin na galing sa mga mata ni Rafael. Marami na siyang nakilala at nakaharap na mga tao. Pero napakahirap daw talaga na tumingin sa mga mata ni Rafael. Dahil sa mundong ito, walang tao na may mata na katulad niya. Tinanong siya ni Rafael kung bakit hindi daw siya sumasagot. Nagmaang-maangan si Choi Yun-chang. Kung nandito daw si Pedro, ay siguradong mahuhuli daw nila ito kaagad. Tama nga naman daw saad ni Rafael. Imposible naman na ang si President Choi Yun-chang ay palihim na makikipag-ugnayan kay Pedro. Pero napansin ni Rafael na mukhang hindi maayos ang pagkakatali ng necktie ni President Choi. Hinawakan niya ang necktie nito at sinubukang ayusin. Kapag daw pinagpatuloy niya ang ganitong klaseng pag-aayos ng necktie, kahit siya pa ang leader ng Diha Group, mahihirapan daw siyang bantayan ang sarili niyang leeg. Sa isip ni Choi Yun-chang, totoong hindi niya nakaharap si Pedro dito. Pero sa harap ni Rafael, hindi siya maaaring magkamali ng kanyang mga salita. At kapag nagkamali siya, papatayin daw siya nito ng walang pag-aalinlangan. Sumang-ayon naman si Rafael sa sagot ni Choi Yun-chang. Mukhang hindi naman daw siya nagsisinungaling. Maliban daw sa pangyayaring ito, may gusto pa ba siyang sabihin? Dagdag na tanong ni Rafael. Hindi mapigilan ni Choi Yun-chang na sabihin na hindi si Pedro ang tumulong sa kanya. Ano daw ang ibig sabihin niyang hindi si Pedro? Sinabi ni Choi Yun-chang na hindi si Pedro pero ang tulong na natanggap niya ay galing sa Glory Killer. Iniisip ni Choi Yun-chang ang mga pangyayaring kasama niya si Kim Sun-go. Mula sa pagligtas niya sa Sword Ghost, sa pagseserbisyo sa kanya nito, sa pagligtas kay Disciple Simon, hanggang sa paggawa nitong pagligtas sa lahat na nasa barko. Ito ang mga naaalala ni Choi Yun-chang. Tinanong ni Rafael kung ano ang ibig sabihin niyang Glory Killer.
Pero ipinagkaila ulit ito ni Choi Yun-chang at sinabi na ang Glory ay may mga magagaling na mga killer. Kaya sigurado siya na mahuhuli nila si Pedro. Hindi mawala ang nakakatakot na tingin ni Rafael kay Choi Yun-chang. Pinagpapawisan at namumutla na si Choi Yun-chang pero buong tapang niyang hinaharap si Rafael. Biglang sinabi ni Rafael na napakawalang thrill naman daw nito. Aalis na siya ngayon. Nag-aalala lang naman daw siya kay Choi Yun-chang kaya napadaan siya at parang pakiramdam niya ay gusto niyang gampanan ang ibang mga bagay na ginagawa ni President Choi. Kumain daw sila sa susunod. Ang spicy beef soup daw kahapon ay hindi masarap hindi ba? Tanong ni Rafael. Paano daw niya ito nalaman? Pagtataka ni President Choi. Sadyang interesado lang talaga siya sa ginagawa ni President Choi. At bago daw siya umalis, gusto niya lang epaalala kay Choi Yun-chang na mas mabuti kung sabihin na niya ang dapat niyang sabahin. Dahil kapag nalaman niyang nakikipag-ugnayan daw siya kay Pedro ng palihim, ay siguradong tatadtere niya si Choi Yun-chang ng pinong-pino. Matapos umalis ni Rafael ay agad na nagsitakbuhan ng mga doktor sa opisina ni President Choi. Ano daw ang nangyayari? Tanong ni Ji-won. Sinabi ni Pedro na sundan daw nila ang mga doktor. Maririnig sa labas ng kwarto na nagsisigaw si Choi Yun-chang. Sinasabi niyang mamamatay na siya. Nagulat si Pedro sa sitwasyon ni President Choi. Sinasabi niyang papatayin na siya ni Rafael. Pinapakalma siya ng mga doktor. Walang ibang tao daw dito kung hindi sila lang. Nagpakuha ang doktor ng gamot pang pakalma. Sinisigaw ni President Choi na lahat daw sila ay nagsisinungaling. Lahat daw sila ay mga spy na tin-anim ni Rafael sa kanyang kumpanya. Umalis daw silang lahat. Wala siyang mapagkakatiwalaan sa kanila. Sinabi ni Ji-won kay Pedro na bumisita daw si Rafael. Wala silang alam kung ano ang nangyari pero mukhang na-shock si President Choi. Sinasabi ni President Choi na matagal na siyang pinapressure ni Rafael. Paano daw kaya nila mapapakalma si Choi Yun-chang? Kahit ang mga tanyag na psychiatrist ay hindi magawa siyang pakalmain. Ang mga pampakalma ay hindi rin tumatalab. Biglang may nakita si Pedro kaya tinanong niya si Ji-won kung ano daw ang bagay na yon. Ayon kay Ji-won ay ito ang bagay na palaging iniingatan ni President Choi. Mukhang isa itong lumang sombrero. Biglang may naisip si Pedro na paraan. Tinawag niya si Ji-won. Lahat daw na mga tao sa loob pati na ang mga doktor at nurse ay kailangan munang lumabas ng kwarto. Nagtataka pa ang mga doktor at nurse pero hindi naman nag-alinlangan si Ji-won na sumunod. Hinayla na ni Ji-won ang isang doktor na ayaw pa sanang lumabas. Sinabi ni Ji-won na kapag sinabi daw ni Sun-gu na lumabas ay kailangan nilang lumabas. Mas magaling daw siyang doktor. Tuluyan nang umalis ang mga tao at naiwan si Pedro at Choi Yun-chang sa loob. Sinubukang pakalmayin ni Sun-gu si President Choi. Nagpakilala siya bilang si Sun-gu, kumalma daw siya at makipag-usap sa kanya. Wala nang spy si Rafael sa loob kaya pwede na daw siyang kumalma. Pero sumigaw si President Choi at sinabi na nagsisinungaling daw si Sun-gu. Huli na ang lahat. Ang diha ay nasa kamay na ng Glory. At sa simula pa lang, si Rafael daw ay pakay ng kunin ng diha. Mamamatay siya at si Rafael mismo ang gagawa nito. Wala daw imposible kay Rafael kayang-kaya niyang gawin ito. Sa simula pa lang ay wala na itong silbi. Pero biglang sumigaw si Pedro at tinawag ang pangalan ni Choi Yun-chang. Patuloy daw ba siyang didismayahin ito sa kanyang pinapakita? Nakalimutan na daw ba niya ang pangako niya noong araw na yon? Napatigil si President Choi at tila nabigla sa sinasabi ni Kim Sun-gu. Inaalala niya ang pangako na sinasabi ni Sun-gu sa kanya. Sa Moscow, noong ikataong 1978, kung saan iniligtas ni Pedro ang batang Choi Yun-chang sa mga agent ng Soviet Union. Sinabihan ni Pedro si Choi Yun-chang na tumayo na dahil malayo-layo pa ang babayahiin nila pabalik ng Korea. Agad na tumayo si Choi Yun-chang at sinabihan si Pedro na hintayin daw siya nito. Biglang may napansin si Pedro. Pinatigil niya ang batang si Choi Yun-chang at sinabihan na maghintay muna dito. Umupo daw muna siya dito at takpan ang kanyang mga tenga. Magbilang daw ito ng hanggang sa 10. Nagtataka si Choi Yun-chang pero sinabi ni Pedro na sundin niya lang ito. Nagsimulang magbilang si Choi Yun-chang. Nagsalita naman si Pedro at tila may tinanong siya kung gusto daw ba nilang siya ang lalapit o sila na mismo ang lalabas. May dalawang armadong lalaki pala na nag-aabang sa kanila. Nagtataka naman ang isang lalaki kung paano daw niya ito nalaman. Wala na daw siyang baril, kaya nila siyang paputukan.
Hintayin daw niya ang kanyang signal. Pero nagulat sila nang wala na si Pedro sa cabin. Nagsalita si Pedro at sinabi na kung matalino daw sila, ay sana tumalon na sila papalabas ng tren. Nagtataka ang dalawa kung nasaan si Pedro. Mabilis na pinabagsak ni Pedro ang dalawang armadong lalaki nang walang kahirap-hirap. Bali ang mga leeg nito. Agad na niyang tinawag si Choi Yun Chang. Bakit daw siya tumigil sa pagbibilang? Nakalimutan daw niya, hindi niya napansin na tumigil na siya. Maghanda na daw siya dahil aalis na sila. Sumakay na sila sa motor ni Pedro. Takot naman si Yun Chang dahil sa bilis nitong magpatakbo. Hindi daw siya binalaan ni Pedro tungkol dito. Sinabi ni Pedro sa kanya na simula ngayon ay maraming pagsubok siyang pagdadaanan. Mga delikadong bagay na katulad nito ay maaaring mangyari muli. Sinabi ng bata na natatakot daw siya. Gusto niya na sana ay manatili at samahan siya ni Pedro. Pero sinabi ni Pedro na hindi na silang magkikita muli. Hindi nakasagot ang bata. Nalungkot siya sa sinabi ni Pedro pero sa isip niya, alam na niya ito mula sa simula. Hindi niya kayang makalapit sa kahit sino. Biglang sinabi ni Pedro sa kanya na ituring daw ang kanyang suot na sombrero na parang siya. At mangako daw ito na sa susunod na magkita sila, huwag siyang maging isang tao na magdadala ng kahihiyan sa kanya. Ngumiti si Yun Chang at sinabi na kapag muli silang magkita, ay siguradong lumaki na siyang isang malakas na tao. Tinanong ni Pedro kung nasaan na daw ang Choi Yun Chang na nangako sa kanya na magiging isang malakas na tao. Isinuot ni Pedro sa kanya ang lumang sombrero. Tumayo daw siya. Maraming tao sa labas na tumitingala sa isang Choi Yun Chang at naghihintay sa kanya. Nanginginig si President Choi. Akala daw niya ang imposible ito. Pinagdududahan niya ang kanyang sarili. Pero sa unang pagkakataong nagkita sila, hindi daw niya maiwasan na makita si Pedro sa pagkatao niya. Pagkatapos daw ng araw na yon, hindi niya nakalimutan si Pedro. Matagal na daw na gustong-gusto niya siyang makita. Si Pedro. Nagpasalamat si Pedro sa kanya dahil lumaki daw siya na isang mabuting tao. Bumukas ang pinto ng opisina ni President Choi at lahat ng tao sa labas ay nagulat. Humingi ng paumanhin si President Choi, mukhang pinag-alala daw niya silang lahat. Kinumusta siya ng ibang empleyado. Tinanong naman ni Ji-won si Pedro kung ano daw ang kanyang ginawa. Sinabi ni Pedro na wala. Si President Choi daw ay palaging isang malakas na tao. Umalis na nga si Ji-won at Pedro sakay ang kanilang ice cream truck. Nagrereklamo si Ji-won dahil sa dami-dami ng ginawa niya. Tanging ang mga salitang, ipagkakatiwala ko na ang lahat sa inyo, ang tanging natanggap nila. Tinanong siya ni Pedro kung may inaasahan pa daw ba siyang iba. Sinabi ni Ji-won na wala, mukha daw ba siyang isang tao na baliw sa pera. Ayon kay Pedro ay wala naman daw siyang sinabi tungkol sa pera. Pero naalala niya na nagpasalamat daw si President Choi sa kanila at may pinabibigay. Ano daw ito, hindi niya kailangan ng liham pasasalamat. Pero nag-iba ang tono ni Ji-won nang makita na isang black card ang binigay sa kanila. Sinabi ni Pedro na hindi niya ito kailangan kaya si Ji-won na daw ang baalang gumamit nito. Nagpasalamat si Ji-won sa kay President Choi. Tinanong naman siya ni Ji-won kung saan na daw siya pupunta ngayon. Ayon kay Pedro, babalik siya sa tahanan na muntik na niyang makalimutan. Anong tahanan daw ang ibig niyang sabihin? Ito ay walang iba kung hindi ang Honor High School. Agad na kinausap ng magkapatid si Sun-go. Saan daw siya nanggaling, bakit ang tagal niyang nawala? Hindi naman daw siya nakipagkita sa mga VVIP at nakakuha ng black card, hindi ba? Sa isip ni Pedro, hindi mamamatay ang dalawang ito dahil masyadong marami silang alam. Mabilis naman na tumatakbo si Yuna papunta sa kanila. Sinabi naman ng magkapatid na matagal din nilang hindi nakita si Yuna, ano daw ang gustong sabihin nito. Ayon kay Yuna ay papatalsikin daw nila ang mga D-rank killers. Kumpiyansa namang sinabi ni Hang Do-go na si Yuna daw ay nasa rank 335 kaya siguradong matatanggal siya. Mga tanga daw talaga sila, saad ni Yuna. Hindi daw ito ang kanyang ibig sabihin. Silang tatlo ay mapapatalsik din. Nagulat ang magkapatid sa narinig. Ayon kay Yuna ay hindi daw siya sigurado pero meron ng opisyal na sulat mula sa headquarters. Pero tanging mga D-rank killers lang ang masusubukan. Mula sa 336 na mga D-rank, kapag hindi ka daw mapapabilang sa top 100 ay siguradong matatanggal ka. Paano naman daw sila makakarating ng top 100 kung sa top 300 pa lang ay hindi na sila makapasok?
At si Kim Sungo naman na nasa pinakailalim ng rangkang ay parang kalmado lang. Ayon kay Sungo ay alam na niyang mangyayari ito. Kaya nakahanap siya ng paraan para makaligtas silang apat. Ano daw ito? Sinabi naman ni Sungo na tamang-tama ang pagdating niya. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Gulat na gulat ang tatlo sa tao na dumating. Paano daw siya nakapasok dito? Sino siya? Biglang nagsalita ang taong ito at nagtanong kung sila ba ang mga bata. Ang mga D-rank hunter na tinutukoy ni Sungo. Ito ay walang iba kung hindi si Kageo. Ano kaya ang nangyayari at bakit nandito si Kageo sa kanilang paaralan? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!